tanong kay Brother Francis. Kung mayroong oras na na-stay pa rito, turuan natin makipagkilala interview. Okay, tanong, Brother. Sino may tanong? Ako nga. Okay. Doon ba sa baha may nakaligtas na tao? Saan? Sa baha, di ba nakaligtas si Noe? Si Noah. Walong kaluluwa. Eh, doon sa fire, sa apoy, eh di may makakaligtas din, di ba? May mga kaligtas din. Ayun dati. Ang tanong mo kung may nakaligtas sa baha? Oo, sa baha. Bukod kila, di ba wala, bukod kay Noah. Siguro, mga isda nakaligtas. Ay, hindi na sa tubig. Bali doon sa paano doon sa ama sa kain? As a revelation meron. Isaiah 24:6. Basa. Practice, buksan niya Isaiah 24:6. Babasa niya sa anak niyo. Tingnan niyo yung basa ng anak niyo. Reko, sama natin. Nasa daw. Ayun na, sa daw, wala ka nakaligtas. Siguro, Post mo sa Facebook. pag nalunod ka, Patay. Ayusin mo, Pi. sige, subukan mo. Siyempre, ako yung mas masakit. So, may nakaligtas na tao. Yung cordless na sana. Nasa ito. Ayun, Pagkibasa nga, Sister Sina, Isaiah 24:6. Sundan nyo habang binabasa. Yan yung buhay, naligtas sa baha. Share kayo ng Bible. Lagay mo rin sa gitna, Sister Sina, para makita rin. Sorry, Silso. Hindi, isda nakaligtas sa baha. Isaiah 24:6. Sundan nyo. Tingnan nyo yung katabi nyo kung nakabuklat. Si Owa, pwede na humawak ng Bible yan. Tingnan nyo si kay Patrick. Pabuksan nyo. Paturo nyo sa pakita sa inyo ang daliri kung nasaan na. Okay, Sister Sina. Kaya sila ng lupa ang lupa silang nagsisado ay nanguna susungan sa lahi kaya ang mga nanasa lupa ay nagasunog at nangangailan ng tao. Nangailan ng tao. Nangunti ang tao. Mangilan-ilan na lang yung tao. Sister Bibi, sa bahay lagi nyo papasahin yung Bible. Si Sina na, kunwari, meron kayong pabasa, di ba? At may verse. Pag-buklat nyo sa kanya, papasahin nyo siya. Para Ay, hindi siya baha. Okay, sino pa may tanong? Nasunog ang, Brother Celso? Baby. yung baha. Tanong. Ano mo lang po yung ano yung Pwede nyo tutukan yung nagtanong. kaya pangyayari yung ano po yung sa television. Ano na? Pakimay. Kailan nangyari po yung interpretation? Ulitin mo. Ano mo lang po yung ano yung television. Kaya po mangyayari. Revelation. Yung fire. Revelation. Redemption. Kailan daw? Third redemption. Yung nilatag ni Pastor. kailan nangyari? Lupa. Sige, buksan mo na. Yung tignan nyo to tutukan nyo ito. Bago na po, ito lang tutukan mo, liliwanag yan sa camera. Ngayon, sa dulo, Sister Jelay. Revelation. Sa dulo, stop mo na, dyan mo na. Nakita niyo yan, no? Masusunog yung lupa. Saan dyan? Ang tinutukoy sa farm niya itong dulo. Saan ka siguro, Barb? Saan dyan? Jelay. Pati Francis, turo mo, saan dyan? Tignan niyo yung dulo. Ang dulo, Annihilation. actually, may disagreement ako dito Kasi hindi buong earth ang masusunog. Ang masusunog lang yung gilid ng Jerusalem. Yung Pero sa drawing niya, kinopya niya kay Larkin. yung mga Satan, mga Lucifer, yung mga ano ni Lucifer.
So, ang redemption ng lupa, ito. Revelation. Actually, itong millennium may redemption ng lupa. Mula tribulation. Pero, yung eternal age, may redemption ng lupa mula sa kasalanan. Makinig kayo. Sa millennium, ang earth ay babalik sa perfect ecology. Yes. Pagdating ng eternal age, yung perfect ecology, papuntang spiritual na yan. Di ba walang sira kanina? Bababa ang langit sa lupa. Amen. So dito sa millennium, dito tayo makaranas ng magandang kalikasan. Pagdating ng eternal age, ang kalikasan ay magiging parang langit. Kung ano yung nasa langit, makikita niyo sa lupa. Yan ang kaibahan ng eternal age sa millennium. Dito sa eternal age, maraming description dyan, yung nilalakaran nyo sa lamig, yung nilalakaran nyo dito, Wala tayo nagtuturo. tapos wala ng dagat, etc. Pero dito sa millennium, maliligtas sa lupa sa pagkasira. Yung sinasabi ni Brother Ned na pagkadumi ng lupa, yung corruption ng earth. So, matutupad lang yung gusto ng Greenpeace sa millennium. So, yan, brother, sister, baby, dyan magaganap. Maraming pwedeng sabihin third eh. Pwede mo sabihin third yung millennium, pwede mo sabihin third yung eternal age. So, okay, brother men. Ibig mo sabihin, Brother Francis, yung dissolution ng earth, hindi talaga dissolution ng earth. Oo, ito, tingnan nyo to ha. Itong drawing na to ay nasa Revelation. Itong drawing na to, kinopya lang kay Larkins. Ang talagang nangyari dito, yung apoy, basahin nyo mabuti, buksan nyo. Revelation chapter 20. Bababa ang apoy sa gilid ng Jerusalem. Hindi lahat, no? Tama. Hindi buong mundo. May difference. Kopyahin nyo to. May difference ang Libre ang Pilipinas. Great Tribulation Ligtas ang Pilipinas. Ligtas Kasi ka. millennium na yun. sa Little Season. Hindi ligtas. Kopyahin nyo to. Sa Mananete. Share nyo to. Bye. Ayan. Sa Great Tribulation, whole earth ang apoy. Ibig sabihin, whole earth sa Revelation lahat. Isaiah 24, 6. Oh, Malaki 4, 5. Malaki for fervent heat. so, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Diyan sa Human mata, left. isang lupa. Oh, Piyomele. majority, masama, mamamatay. Dito sa Little Season, hindi whole earth, Oo. around Jerusalem. Yung magre-rebelde lang dyan yung susundugin eh. Okay, ito. On earth. Minority ang mapapatay. Ang minority, buksan niyo yung Revelation 20. Pakibasa, Verse 9. si Sister, nasa na yung mic? Ayun, sa gilid. Kay Sister Sina. O Sister Sina, pakibasa. 7 muna hanggang 9. Revelation 20 verse 7 to 9. After millennium. Minority, pero kasing dami ng buhangin sa dagat. Majority, Bakit dun sa majority, Brother Francis, kakaunti Dahil? naman yan? Pagdating doon, mas marami. minority, dahil itong minority kasing dami pa ng sand. The sea. Minority yung sun ba? Oo, minority sand. Ibig sabihin, yung palang hindi napatay, mas marami pa sa sand. Kasi, sabi nga ni Pastor Rodan, tapos na ang aklat ng buhay. Wala nang dadagdag doon. Marami. Wala nang ibang panganak. Yung majority, mas Tapos na madami. panganak. Children of Men na pelikula. Wala nang panganak. Yung majority, marami talaga yun. Ha? Kasi buong mundo talagang susunugin. Majority ng mundo kasi masama. Kukunti lang yung ligtas. Ang Kristiyano. Kakunti pa yung sheep. Kunti yung ship. Dito, kukunti pa yung sheep. Ang kasama ko, babawasan pa yan. Ito, around Jerusalem, kasi dami ng buhangin sa dagat, minority yan. Ang sabi kasi, Ibig sabihin, yung hindi sumama sa rebellion ng Little Season, tingnan niyo rebellion, balik ka sa picture. Tingnan yung rebellion dito. Bakit around Jerusalem lang ang Little Caesar? Nakita niyo to, rebellion to eh. Lumaban sila sa Jerusalem, sa gobyerno. Nung lumaban sila, bumaba ang apoy eh. Bumaba ang apoy. Nung bumaba ang apoy, tinupok sila. Nasaan sila? Sa palibot ng Jerusalem. Hindi buong mundo. Kaya yung drawing na to, kinopya lang sila.
Kasi may binasa si Larkin sa Peter na ang mundo ay masusunog, nakareserba masunog. Pero yung mundo na nakareserba masunog ay panahon natin ngayon sa Revelation. Itong little season after the millennium to. So, sa little season, minority ang mapapatay. Pero kung kasi dami ng buhangin sa dagat yung minority, how much more yung hindi napatay? Yan yung anak ng mga ship na kolekta parang kahapon na hiwalay yung batik-batik sa kay putik. Nahiwalay yung yung karapat-dapat. At yung mga serpents, yan na ipon ng rebelde, yan na nasunog. So, pakibasa na, Sister Sina. Sundan nyo. 20 verse 7 and to 9. Mula sa langit at sila'y nalito. Bayang banal na. Nasunog sila, bumaba ka po mula sa langit. Nabasa mo kasi dami ng buhangin sa dagat. Ulitin mo nga yung part na yan. Pwede mo itanong yan. Nagsimanhig sila sa kalataran ng lupa at kinupkob ang kapamento ng mga banal at ang kanyang iniibig at bumaba ang apoy mula sa langit At plus mo, wala doon yung buhangin kasi dahil buhangin sa dagat. Ito yung lapad ng lupa, kukukuboy nila yung kampamento ng Diyos. Okay, atras ka. Sa 8, nandun yung buhangin sa dagat. 20 verse 8. Maikling panahon. At lalabas upang tumayo sa mga bansa na nasa apat na sulok ng lupa, sa Gog at sa Magog, upang tipunin sila sa pagbabaka na ang bilang nila ay gaya ng buhangin sa dagat. Okay. Tutuksuhin yung mga may naipon ng serpente doon sa apat na sulok ng mundo. Ibig sabihin, merong hindi matutukso. Alam mo yung mga tutukso dyan? Yung mga nagpapakista ngayon, mga rakista ngayon, yung mga nag-worldly ngayon, yung mga rakista, yung mga parang Bernadette. So, ibig sabihin, bakit sila mag-rebelde? Hindi natin kailangan sumunod sa authority, kailangan mag-imalaya tayo. O sige. So, ano pa yung baliktad dito? Buong mundo masusunog. Anong Jerusalem? Majority mamamatay, konti lang mamamatay. Tanong doon Brother Francis, yung tinatanong ni Sister Baby kanina, kailan doon mangyayari yung Hindi pa tanong dito. Oo. Sinagot ko kanina, sabi ko, merong millennium, merong eternity. Isa-isa natin. Merong Noah. Sino nagsulat? Pagkatapos ni Noah, Brother Neo, yung nasunod ko siguro, Revelation, di ba? Teka, hindi ko nasunod si Brother Neo. Sige na nga po. Ano yung tatlo? Yun ba yun? Pinopya lang sa ano? Redemption of blood. Tapos water. So yung water, Noah. Yung blood, yung kay Christ. Yung fire, Revelation. Ayon pala yan sa booklet ni Brother Neo. Ano ni Medeko Fly tayo? Hindi pa kami Parang malapit. may nangyari sa mundo dahil sa blood. Ayun siya, no? By the way, water. Hindi water, blood, fire sa Bible. Sa Bible, water, blood, and spirit. Yan yung pagkakasama niya. Yun naman yung Sa Born Again Spirit naman yun. water sa Bible, ang kakambal niya, fire. So wala na yung gitnang blood. Hindi niya kakambal, walang blood and fire. Meron ka tape yan, no? Yung fire, Holy Ghost and fire. Oo nga, ito yung mga tape ko sana ma-record nyo. Yung blood, ka-partner niya, Water. water, Universal, ano yun eh? Universal. spirit. Wala nga umbol. Yun namang kabilang water, redemption by water, ang kakambal niya ay fire. Nakasulat yan sa Pedro. Dati ang mundo ay nawasak sa tubig, ngayon ay sa apoy. Nakareserva sa apoy. Masulat din niya kay Kristo. He will baptize in Sa water and fire.
Yung water fire, yun na nga. Yun nga kay Cristo nga, siya daw yung magbabapay si Pero may spiritual. Wala na. Holy Ghost Isa na lang din sa impyerno yun. Lazarus. Last na to, last. Tanong, usapin nyo, tapos sino yung... Nakano naman eh. Sino may tanong? Last night sa akin. Nung sinunog ng Diyos yung whole earth sa tribulation, kasi ang isip ng tao ma-annihilate, ibig sabihin, yung earth ba mananatili pa rin yun na, di ba pag nasunog yung buong earth? Ibig sabihin, hindi kaya magkano yun? Kahit nasunog yung earth, Yung surface lang. Mag-melt yun eh, mag-melt. Magme-melt yun eh. Mag-melt yun. Hindi kaya ma-apekto. napanood nyo naman yung pelikulang 2012, di ba? So, pwede yung mga lava sa ilalim ay umapaw. At ang lupa natin ay puro lava. Mangyayari. Pwede rin bumagsak ang isang meteor. Nakasulat sa Bible, isang bundok, bumagsak sa dagat, tsunami yan. Paano kung galing sa langit at nag-aapoy? Patay. Sabog ang earth. Hindi sabog, kakalat yung apoy. Yung extinction of the dinosaurs. Diba? Singit lang, yung Israel ba, dyan sa Jerusalem? Ang Panginoon Yes, ang few men left, Isaiah 24:6. Alam ko yun. Ang Panginoon yun. Hindi ang Jerusalem, buong mundo yan. Buong mundo yung Jerusalem. Yes. Hindi specific na... Yung Jerusalem, dito season na yan, ibang panahon na yan. Yung Jerusalem, Tao yan. yung magre-rebelde ay as the son of the sea. Hindi, alam ko yun. Ang ibig kong sabihin, yung Israel. Nakatanong na si Tony. Doon i-impin sa specific. Revelation 11. Buong mundo nga. The earth is burned up. Diba? And few men left. The whole earth yan. Hindi Jerusalem lang burned up. Okay. Wala nang tanong? May tanong na to, may tanong. Tayo. Sino tatanong? Kailangan magkaroon kayo sa puso ng pagtatanong. Sabihin niyo, manalangin kayo. Lord, gusto ko magkaroon ng tanong. Tanong niya kasi Sige, magkaroon kayo ng relasyon sa Diyos. Gusto niyo ba magkaroon ng relasyon sa Diyos? Magkaroon kayo ng tanong sa puso. Okay, iba. Kapatid, go. Tatanong ko kung masunod po ba ang buong mundo. Masusunod ang buong mundo? Okay, buksan mo yung Isaiah 24:6. Tulungan niyo. Ipabasa mo sa inyo sa kanya. Tagalog. First Peter, second Peter. So, binasa na ni Sister Sina. Basahin mo ngayon. Okay, sino pa ibang may ibang tanong habang binubuksan yung Isaiah 24:6? Tagalog. Babasa ka pa. Tagalog. Kahit ba English, okay lang. Babasahin niya mag-isa eh. Babasahin niya ngayon dyan. Ito. Pabasa niya privately. Okay, sino may ibang tanong? Sister Rem. Tatanong ko lang. Alam ko. Kausapin mo, Sister Lisa. Medyo alam ko Paalala na lang, laging pakausap sabi ni Baby. sa 144,000. Paano ba, brother, natin sagutin yung yung dalawang bagay, meron talagang spirit ni Moses at saka Elijah. Kasi yung sinasabi ng isa, Enoch at saka Elias yun. Kasi lang daw yung tinuturo natin na spirit Moses. Ano yung tanong mo? Ano ba yung verse na talagang ang tinutukoy na spirit sa two prophets ay yung spirit ni Moses sa kanila Elijah, hindi ni Enoch at saka ni Elias. Si Elias, may talata na sumulat pa after umakyat sa langit. So, kung sumulat pa si Elias, sumulat siya. Namatay ng normal si Elias. Tinatik mo ba yung sagot ko, Sister Remy? Number 2, si Enoch, hindi siya nakita. Hindi na-rapture daw. Pero sabi si John 3, nalimutan ka ng verse. Hindi raw pwede mauna yung ibang tao kay Kristo. Walang nakababa, kundi yung umakyat. Walang nakababa, kundi yung bumaba ko na sa langit. Walang umakyat na yung bumaba galing sa langit. Walang umakyat, kundi yung bumaba sa langit. So, walang nauna kay Kristo. Saan napunta si Enoch? Pwede namatay din siya ordinaryo. Pero kabilang din siya sa mga nasa unang pagkabuhay.
nawala siya, kailangan pa kanya ng pagkabuhay? Kasi pwedeng nawala siya, katulad ng bangkay ni Moses, nawala. Eh, si Enoch hindi lang natagpuan. Tipot na lawan ng rapture. Punta tayo sa kay Moses at Elias. Nasa Malakay 4, nandun si Moses at si Elias. So alam mo, espiritu ni Moses at ni Elias. Sa Malakias 4, tandaan nyo ang aral ni Moses. Ito yung pinapabangkit sa end time. Nandun pala si Moses doon sa Malakay 4. 4-4. Oo, buksan mo. Malakias Kung si Moses ay nasa Malakay 4, eh tamang-tama. Ang Malakay 4 ay two prophet ministry. Amen. Elias and Moises. Oo. Nakatentong lang tayo sa Gentile sa propeta sa ating panahon Hindi natin napansin, ang ultimate fulfillment ng Malakay 4 ay Moses and Elijah. Tama. At yan ay Espiritu. Paano patunay Espiritu? Si Juan kasi Espiritu Dati tubig Luke, sulat nyo, Luke 1:17, sa Espiritu at kapangyarihan ni Elias. So, ganun na rin yung pangalawa, sa Espiritu at kapangyarihan ni Moses at Elias. Dati tubig sa panahon ni Noah. Ang ebidensya ay nasa Luke 1:17. Dagdag pa, Matthew 17:11 na darating si Elias para ibalik ang lahat ng bagay. So, Espiritu yun, katulad ng kay Juan Bautista. Na-restore ba lahat ni John, ni Brother Branham, ang lahat ng bagay? Ang kakumpletuhan ng restoration ay yung sinabi ko, two prophets sa Revelation 11. Sila mag-restore. Nakatuparan ng Malakay 4. Sila ang lahat. Final katuparan. Sabihin, pwede palang magkaroon ng partial katuparan. Si Juan Bautista, partial katuparan. Si Barbara, partial katuparan. So, ang ultimate katuparan ay Malakay. two prophet ministry. Ay, yung Revelation Dami ng propeta, may 5 pagdating na Elias. So, yung pang-5, hindi siya. Ang pang-5, yung two prophet ministry. Revelation 11. One of the two prophets. Okay. Awitin natin yung... Hindi ba masahin pa yung Ha? Hindi binasa na. Hindi Tapos na. tapos na ba? Papabasa sa kanya para makita niya. Kailan magka-interest kayo sa Bible? Sabi ko Mga magulang at mga kapatid. Yung mahal niya sa buhay, turuan niyo sa Bible, tapos pabasa niyo yung mga talata. Turuan niyo tumingin sa tracts, sa booklet, sa babasa. Ngayon, para magsaliksik kayo sa sarili niyong oras. Bukod yan sa oras ng pabasa ng pamilya. Okay? Awitin natin, pakilagay yung awit kanina na pinaktis. Tayo na lahat. Subok-subok na yung Christ. At ilit tayo ng mga ladies, Sister Erika,